Nagsimula po akong sumali sa mga engineering competitions nung second year college pa lang ako. Ang pinakamalaking achievement na narating namin is nung nanalo kaming 4th place noong Seismic Design Challenge ng X-Structures. Bali, national competition siya na ginanap noong March 2026. Pangarap ko pong maging isang successful na civil engineer, and yung mga competitions po na sinasalihan namin is mas na-enhance yung practical skills namin na from theory, from the classroom, na-i-apply namin siya sa mga competitions sa kung saan meron kaming ginagawang mga models and na-isa-simulate siya para makita talaga kung ano yung magiging application ng trabaho namin in the future. Ako si Angela Nicole Capasio. Pakinggan ang aking kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Hindi lang siyempre kwentong kabarangay, kwentong kaklase ito. Actually, kwentong magkakaklase sila. Yes. Grupo kasi yung ginawa nila eh. Magkakagrupo. Yes, i-welcome natin ang ating mga kaklase, si Angela Nicole Capacion. Hi, Angela. Bati ka naman sa mga kaklase natin dyan. Hello po, BSCA 4A and BSCA 4B. At syempre, kaklase natin, kakasama natin mga kaklase natin, sina Carlo Clerico at Mark Efren. Ayan. At hindi lang sila, kasali rin natin yung gumawa nitong tinatawag nilang shaker na to. Yan, nandito si John Owen Amarilie at si Jane Lines Sanipa. Good morning, guys! Punta kayo dito sa harapan, natin kayo rito. Gusto naming malaman itong inyong ginawa. Angela Joy. Ayan, okay. So ito yung inyong ipresenta, inilaban. Ang alam ko sa UP Diliman nila ito inilaban eh. Yes. Ilan ang mga kalaban ninyo ng mga panahon na yon? Bali sa regional leg po, sa NCR, 25 po Oh, ang kami. dami! Ano yun? Parang nag-eliminate ba? Tapos ilan yung na-eliminate dun sa 25? Bali, meron po kasing legs yon, yung national competition. Meron pong sa Baguio, meron pong sa Davao, and meron din po sa Cebu. So, dun pa lang po, nasasala na po kung sino yung mga sasali. And then for the NCR leg po, 25 po kami na sumali from different schools po. Ayun. Tapos kayo yung nag-champion. Nag-4th place po. 4th place! Palakpakan! Why not, diba? Siyempre, nabuo nyo ito gano'ng katagal? Anong tawag dito sa inyong ginawa, Carlo? Ang tawag po sa amin sa building niya, yung structure niya po is binuo po siya for about 1.5 Ito, pinag-uusapan natin. Pakita natin pinag-uusapang structure. Ito yan, Okay, ha? sige, Tingnan niyo Carlo. yan. 1.5 hour po siya ginawa. So, nag-practice Wow. din po kami. Tinry namin siyang buuin. Via staad din po, nag-check din po kami kung gaano yung shake niya po yung movement niya po. Kumbaga yung shake niya po, Kung gaano yung alog niya ka-resilient. po, kung gaano Oo. ka-resilient. Oh, ito ba yung nung binigay ay on the spot o Balita ko, ganun din challenge. ganun ba ang ginawa sa Dumating inyo? sila doon, hindi nila ko nung Yes. materials. Correct. Ganun ba? Actually, ang alam lang po namin is magbibuild lang po kami ng tower based on the sticks. Okay. Pero hindi po namin alam kung anong dimension, kung ilang floors, Okay. kung ilan po yung kilo ng mga weights na ipapatong po sa floors po. May oras ba na kailangan yung mabuo lang siya sa ilang oras? 5 oras? May mga ganun ba? Within 3 hours po, kailangan po namin siyang matapos. Oo. At nagawa niya naman. Yes po. Natira pong 1 hour and 13 minutes po sa amin. Bali Okay. 2 hours. Wow, under time. Oo. Ito nga, okay. Ito na, Tanungin ipaliwanag naman natin. Oo, Mark, tanungin natin siya. halika rito. At ano ang Lapit inspirasyon? tayo. Ano ang inspirasyon natin dito? Ito ay simulation ng anong structure to? Tower ba to? TV Building? station tower ba Ano to? ba? Building o... Simulation, ano po siya, inspiration po niyan is X-bracing, which is, ayun po, naghanap po kami ng pinakamatibay na pwedeng i-design na structure. Ayun po yung naisip namin during the contest. nakikita ko nito parang tower. Yes. No? Kung sakali ito i-build nila, Yes. di ba, sa totoong buhay, pwede yan. Ngayon, ilan sa mga kaklase natin dito, ang gumawa naman itong tinutuntungan nila. Shaker! Yung simulator nito, yung shaker na Oo, tinatawag. eto na to sila. simulate an earthquake. Palakpakan naman Pwede natin. ba natin malaman? Si John Owen Kayo Marilyn naman, and paano Jane nyo ginawa Lines ito? Sanipa. Itong shaker na ito?
Lapit Jan. kayo. Mga anak, lapit kayo. Oo, lapit, lapit. For better understanding po ng building under the influence of earthquake po. Okay, gaano katagal ang paggawa niya nito? Oh, Jane. Yung paggawa po kasi namin dito is yung design lang po. Then pinagawa po namin siya by a contractor po. Kasi po, kasi yung ano po nito is hindi po namin force yung paggawa nito. Kaya sa contractor po namin, yung design lang po yung ginawa namin. Pati ito. Kaninong gamit ang ginamit niyo yan ba ay donated by the school o kayo mismo ang bumili ng mga gamit para mabuo ito? Paano ba? Binili po mismo as in. Tapos pinag-isipan yung design Kayong dalawa lang ang bumili nito? Hindi po, lima po. Kayo, grupo ito. So naghati-hati kayo. Magkano ginastos nyo para sa shaker? Umabot po sa 93,000 kasama na po yung coding. Ang mahal pala. Pinag niya itong kung sakali, God forbid, meron tayong paglilindol. Yes, mga, Ayan. Gusto makita ng mga kaklase natin sa TV kung paano ba ginagawa, paano gumalaw ito. Ayan, i-demo natin. Paano nga ba Ayan, ginagawa? guys. Dito muna Pakita tayo. natin, I guys. think sa shaker muna, no? Yes po. Okay, sige. Pakikita natin dito. Nandito. Sige nga, John. Ayan. Ayun po na. O-on natin. And then, ano pang susunod na gagawin Start dyan? homing po siya para sa middle ground ng mismong shake table. Okay. And pipili po ng intensity from 1 to 10. Wow. May iba. Na- Hanggang 10? Yes po, nakadepende po siya sa pillbox. Okay. And try po muna natin yung intensity 8 under the earthquake. Yan ang intensity 8. Yes po. Okay. So, okay. Pag in-stop po natin, Okay. mag-start homing and middle ground ulit. And sa pinakamalakas po na Napangangako rin, pillbox na Oh, 0.9 PGA o peak ground acceleration po. Okay. Wait lang. Ano yung, sandali, stop Yes. muna natin. Ano yung inilalagay mo dyan, my love? Ano yan? Bali, sa competition po kasi, may mga nilalagay po kaming weights kada floor po. So, parang mas nagiging challenging na po siya kasi may na-experience na pong loads yung mismong tower, which is similar naman po siya dun sa mga buildings na po na ginagawa. So, ano itong unang inilagay mo? Bali, weights po siya na 50.5 kg po. So, sa anong intensity siya dapat i-test? Kahit 10 na po, kasi matibay naman po yung... Oh, yan, di ba? Dito tayo sa 10. Ano siya eh, alam niya na hindi masisira. Okay, nasa 10 tayo. Pwede ba namin makita, John? Start ko na po. Oh, yes, John. Wala nga nangyayari. Diba? Medyo nasi-shake ng konti. Ayan. Tapos, ano yung susunod mo riyan? Ito naman po, bali nasa 100, 1:100 naman po. Ilagay ko. Okay, ilalagay niya ulit. Stop mo na. Ayan. Okay, and then iti-test niya ulit. Sa 10 ulit. Intensity 10. Yan po. So kung makikita po natin, yung mga weights po is yun lang yung gumagalaw. And then yung building po, parang hindi po siya nakakaranas ng kahit anong stress or kahit anong deformation po. So, Ibig sabihin stable. Stable po Secure, yun. no? Okay, pwede mo ba ipaliwanag Steady lang sa siya. amin? Bakit ganun siya ka-stable? Anong klaseng pagbuo yung ginawa niyo dito sa mga stick na to? so kung makikita naman po natin sa mga members po ng sticks, mayroon po tayong iba't ibang tinatawag kada members. Okay. Meron po tayong yung mga vertical members or tinatawag po nating column. Okay. And meron din po tayong mga horizontal members na tinatawag nating mga beam or biga na kung saan yun yung mas usual term para sa ibang Yes. tao. So yung mga members po na yun, sinusuportahan po nila yung bawat isa sa horizontal and vertical loadings and kung ano mang nararanasan nila. And yung nakikita po natin dito na mga bracings, yun po yung sinusuportahan nyo po yung mga joints or yung mga connecting points ng mga members na yon. So, para kapag in case na umalog siya and ito mas mag-sway siya ng ganon, masusuportahan niya and maka-counteract niya yung mga forces na nararanasan. So, possible
na yung structure na to, pag naging building na siya, magsusway lang siya, sasabay lang siya doon sa shake ng lupa? Ganun ba Yes yun? po, possible hindi na siya mag-sway. Possible na ganyan lang yung magiging... Steady lang? Yes po. Wow. As long as okay din po yung magiging foundation kasi kung ano po yung ginawa natin sa building, importante din po kung maging stable din po yung pagkakalagay natin sa foundation. Babalik pa raw sila sa national round. May Wow! competition ulit. National round. Tama ba? Totoo ba, Angela? Totoo? Yes po, magko-compete po kami sa national competition po for this competition din on April 17, 2026. Wow! Kung saan a total of Lapit na. 24 schools po yung kasama namin across the Philippines. Yan. Alam mo, ito pa ha. Nakaka-proud to mga TUPian natin. Alam nyo ba na si Angela ay running for magna cum laude? Ito rin, sila rin! Ito nga, si Mark ay running for magna cum laude at si Carlo ay cum laude! Yun! At syempre, ito mga gumawa ng shaker, ganun din. Ganun Siyempre. din. Sina what's her name? Si Si Jane. John Owen Amarille John. and Jay Lynette Sanipa! Yes. Grabe! Ay, ako, gusto ko malaman mula sa kanila, ano ba yung kailangang meron, kasi mga estudyante ngayon, parang feeling ko, mga palaban na talaga pagdating sa mga ganitong, Oo. diba? Ano ba yung maipapayo nyo sa mga estudyante? I'm sure hindi rin madali maging estudyante, hindi Oo. ba? Dito tayo sa harap. Nagtatago kayo nga BJ. Hindi kasi nandito kami sa mga sa struktura. Ayan. Dun. Sige, diretso dun. Ay, pakita na natin yung structure natin, yung award-winning structure. Yes. Alright. Mahihain to si Angela. Angela, ano ba sa palagay mo ang kailangan maging characteristic, anong kailangan taglayin ng isang TUPian para mag-succeed? So unang-una po, syempre po, maging masipag po. Kasi alam naman po natin, pag college ay marami pong ginagawa and kapag hindi ka po masipag, magpapatong-patong po yung mga gawin. Tama. As well as magiging strong-willed ka din po sa mga bagay na ginagawa mo and committed ka doon. And para alam mo na since committed ka doon, tuloy-tuloy mo siyang gagawin kahit may mga circumstances na hindi madali. At syempre, maya-apply nyo to sa inyong pagiging adult, hindi ba? Yes. Yes po. Pag, In the real world. pag lumabas na kayo ng eskwelahan, Sa real world. promise lahat ng inyong mga ginawa dito sa eskwelahan, maa-apply nyo din, nyo din naman. Hindi man lahat, pero definitely yung kaganyan, yung mga sinasabi ngayon ni Angela, maa-apply nyo po yan sa Alright. totoong buhay. Tama. Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.